Dahil sa dugo ni Jesus, kaya may kapatawaran ng kasalanan. Sa 1:3:16 hanggang 18, sabi po diyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa ibang salin, sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Dito po sa verse 18, makikita po natin, verse 16, makikita po natin dito na lahat ng mga sumasampalataya, hindi lamang po doon sa parusa sa apoy ng impyerno, siya ay iniligtas, siya ay pinalaya, kundi maging sa anumang sakit at karamdaman, kahinaan, kakulangan o ano paman. Pinalaya po tayo sa lahat ng mga bagay na hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. So kaya marapat lamang din po na ang magandang balitang ito, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na to ay hindi po natin sinasarili lamang. Dapat po ito'y binabahagi natin. Maganda po na tayo po ay saved na, ligtas na. Subalit paano po ang ibang tao? So kailangan din po nilang maligtas. Kaya po ito yung pagkakataon every time na tayong ma-attend, ini-encourage tayo ng ating mahal na pastor na may Biblia ba? Ngayon po ipinahayag sa atin na kung gusto nating tuloy-tuloy, matapos nating tanggapin, matapos na tinanggap natin ang Panginoon Kristo at ang banal na Espiritu at patuloy siyang mag-work sa atin, dapat po may mga Biblia tayo na binabasa. Maganda po sa mga apps ngayon, meron na. Pero iba pa rin po ang lagaslas ng tunay na Biblia pag ito'y binabasa natin. So dito po makikita natin lalo ang talagang mensahe ng Panginoon, paano din natin ipaparating, ipapahayag sa iba. Tandaan po natin, gano'n na lang ang pagmamahal. So wag po natin ito yung pagkait sa iba. Then sa verse, sa Hebrew naman po, 9:22, dito po sabing ganun dito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So again, hindi lamang po tayo dapat, kundi yun pong ating mga kakilala, kaibigan, o mga makikilala pa. And dahil po dyan, itaas na po natin ang ating elemento ng tinapay na simbolo sa kanyang katawan. Panginoong Sus, salamat po na inialay mo. Ikaw ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama. At ikaw naman po ay tumupad sa dahilan kung bakit ka na parito. Na anupat sa pamamagitan ng mga latay at sugat na nakamtante na mo, tinanggap ng iyong katawan. Lahat ng uri ng sakit, karamdaman, Panginoon, maging kahirapan, Panginoon, ay kinuha mo ng lahat sa katawan ng isang nanampalataya at mananampalataya sa iyo. Tinatanggap po namin ang tinapay na to ng may pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin po natin, kainin po natin. Salamat din po, Panginoon, na kung paanong ibinigay ng Panginoon Kristo ang kanyang katawan, kasamang ibinigay, inialay sa amin ang kanyang banal na dugo, na siya pong Panginoong nabubuo sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, ng dulot, Panginoon, ng kasalanan ay mahugasan, malinisan. Tinatanggap po namin ito ngayon nang may pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Inumin po natin. Tunay nga, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat dahil sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin na hindi po nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.